What's up guys? Eto na ngayon, may bago tayong latest news tungkol na naman dito sa impeachment na gagawin nila dito kay BP Inday. Dahil itong si BP Inday ay sinampahan na nila ng patong-patong na reklamo na naman dito sa ombudsman. Ito kasi ay nag-ugat dun sa kanyang 600 million na umano'y funds nga noon na naging issue sa kanya na tira ay kinurakot daw niya o ninakaw. So eto guys, sabay-sabay nating panoodin yung video ngayon, no? So bago tayo magsimula guys, salamat sa mga nag-subscribe sa atin sa ating YouTube channel na Latest News. So mayroon na tayong 62 subscriber ngayon guys. So salamat. Kung bago lang kayo guys dito, baka pwede mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel, no? So ngayon guys, sabay-sabay nating panoodin ngayon itong bagong latest news dito kay BP Inday. Dahil mukhang hindi pa din talaga nila tinitigilan ito si BP Inday. At gusto talaga nila ito na mapatagsik at makulong talaga ito si BP Inday. Nang sa ganon ay mawala yung tinik nila dito kay BP Inday, no? So ngayon guys, patong-patong na reklamo ang inihain nila dito sa ombudsman. Kabilang na din dito yung mismong pandarambong daw dito ni BP Inday. Kayo ba guys, naniniwala kayo na etong si BP Inday ay magagawa niya yan? Comment down below kayo sa video natin. So ngayon guys, panoodin natin yung latest news. Inireklamo sa ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. Nako, dawit din yung mga kasamahan niya dito sa opisina, no? Delikado. Mukhang kinakabahan na tong mga kasama ni BP Inday kasi pati sila nadamay dahil dito sa confidential funds ni BP Inday. At hindi lang, pati yung mga ilan yata sa mga opisyal yata ng DepEd na sa kanyang pamumuno madadamay din. Naku po, ayaw talagang tigilan. Nakatutok si Salima Refran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. So ang kapag no, ang taas ng mga papel kung ikaw si ombudsman, baka tamadin kang basahin to. Parang yan naman yan. Ang kapag nun, ayaw talaga nilang tantanan si BP Inday, no? Samantalang yung mga nagnakaw sa anomalya dun sa baha, ayaw nilang tantanan. Dapat yun ang inuuna nilang imbestigahan talaga. Samantalang itong 600 million confidential funds na di umano nga daw ginastos daw ni BP Inday o ninakaw, gustong-gusto nilang silipin at butasan, no? Samantalang yung anomalya sa baha na bilyones ang mga nawala, ayaw nilang gawin. Syempre, sino pa bang gustong niyan, di ba? Ang kapag ng mga papel na to pinakita dito. Ewan ko, pati kayo tatamadin din kayong basahin yan. Indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Para joke, pati yung kanyang abogado damay din. Anak na lahat na idamay nyo na, no? Pati yung mga kaanak-anakan o kamag-anak pa ni BP Inday, damay nyo na din kasi yan ang gusto ninyo .
gusto nyo talagang maalis yung tinik sa inyong lalamunan, kaya nyo yan ginagawa at ginigipit yan si BP Inday. So mas maigi pa nga mamuno si BP Inday, maayos-ayos pa yan eh. Kesa ngayon sa namumuno sa atin eh, di ba? Yung iba sinasabi pag yung ibang mga adik ay hindi na natatakot kasi nga ganun din daw yung namumuno. Samantala nga etong si BP Inday, talagang ayaw nilang tigilan. Gusto talaga nilang mapabagsak, no? Kayo ba'y papayag kayo dyan? Alam ko may nanonood sa inyo dyan na talagang DDS solid supporter, no? So gawin nyo guys, pagdasag natin. Eto si BP Inday. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. O yan, hanapin nyo kung mapatunayan nyo talaga na ginastos yan ni BP Inday o kung saan man yan dinala yan, yung confidential funds na yan, i-track ninyo, makikita naman yan sa mga bank accounts, di ba? Wala naman palag yung mga ano dyan eh, DDS kung mapapatunayan talaga na ito si BP Inday may kasalanan, no? Sa ngayon, ginagawa nilang nila ito ng butas at tignan natin kung mapapanagot kaya nila ito talaga si BP Inday, nako. Mukhang magabo pa yan. At yung impeachment ni BP Inday, talagang atat na din sila, no? Gusto nila talagang ma-impeach din ito si BP Inday, kaya naghahanda na din yung mga yan. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isa lang sa fact-finding investigation. Yan, sige, evaluation nyo yung ganyang kakapag, isa-isahin nyo basahin. Ewan ko lang kung abutin kayo ng ilang buwan dyan. Kapag babasa niya, ang kapag oh. Kahit ikaw, utusan ka, basahin yan. Isa-isa evaluation mo yan, ang tagal niyan. Ang kapag oh. Baka ilang kilo yan pag pinatimbang. Lang yan naman yan. So, atupagin ninyo guys. Ang atupagin ninyo, talaga, wala na talaga masabi dito sa gobyerno natin, no? Kundi maghintay na lamang talaga tayo kung talaga ito ay mapapatunayan, no? Na si BP Inday ay talagang nagwagdas talaga o may anomaly dyan sa kanyang confidential funds. Ang tagal na ng issue na yan, hanggang ngayon, hindi pa din matapos-tapos, no? Halos yung mga importanteng mga issue dapat, yun ang inuuna. Ewan ko na lang sa inyo guys, no? Kung anong masasabi nyo dito, comment down below kayo. Then, subscribe na din kayo sa ating channel guys. Latest news nang lagi kayo updated sa iba pa nating mga susunod na mga video.